Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinampan sila ng tax evasion dahil sa mahigit 1.5 bilyong pisong halaga ng buwis na hindi umano nila binayaran. Bukod pa yan sa mga kasong ipinasasampa naman ng ICI sa Ombudsman. May report si Joseph Moro. We need to love our country. We need to love our countrymen. Bitbit ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang placard na nanawagan ng pag-ibig ng i-anunsyong ika-4 nilang rekomendasyon kaugnay ng issue sa flood control projects. Pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman ang mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office sa pangunguna ni dating District Engineer Henry Alcantara at kinatawa ng kontraktor ng Top-Notch Catalyst Builders at Beam Team Developer Specialist kaugnay ng 95 million pesos na slope protection structure sa Bukawi, Bulacan na nadiskubreng ghost project. Hinihinga namin sila ng pahayag. Para sa ghost project na yan sa Bukawi, Bulacan, wala mga mambabatas o mga proponent na nagpondo sa proyektong yan ang inirekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman. Puro mga engineer at kontraktor pa lamang. Paliwanag ni Reyes, wala pa silang nakitang koneksyon ng mga mambabatas at mga taga-DPWH Bulacan para sa proyektong ito. Ito ay kahit pa ilang beses nagpabalik-balik sina Alcantara sa ICI. Po nila sinabi sa ICI kung sino yung nag-utos sa kanila? Hindi, nagbigay sila ng mga pangalan. But hindi lahat siguro. O baka yun lang alam nila. I don't know if they're withholding or what. But ang inirekomendang reklamo ng ICI dagdag sa tax evasion at iba pang paglabag sa National Internal Revenue Code of 1997 na inihain ng Bureau of Internal Revenue laban kina Alcantara at dating DPWH engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sakaling mahatulang guilty, maaari silang makulong na pwedeng umabot sa 10 taon. Ang naging basihan ng BIR ang kanilang magagarang sasakyan, milyong-milyong isinugal sa kasino at mamahaling mga ari-arian. Ang titingnan lang talaga natin kung tugma ba ang mga revenues sa mga ginagastos at mga ari-arian nila at kung hindi nagbayad ng tamang buwis ay yan ang hahabulin natin. Kabuuang 1.6 billion pesos ang buwis na hindi raw nabayaran ni Alcantara, Hernandez at Mendoza para sa taong 2020 hanggang 2024. Patuloy namang iniimbestigahan ng BIR ang mga government contractor na nag-donate sa kampanya ng mga kandidato. Gayon din ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Tinitingnan din natin yung capacity rin nung nag-donate, whether or not bayad yung mga buwis niyan at kung may capacity yung nag-donate. Ang lahat ng kandidato, pag kumandidato yan, kinakailangan nilang i-report yan din sa BIR kung ano-ano ang mga tinanggap nila at kung magkano ang ginastos nila. Kung may natira yan ay kinakailangan nilang magbayad din ng buwis. Sabi ng abogado ni Hernandez at Mendoza, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Pag-aaralan daw nila ito at tiniyak na tutugon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Alcantara. Naghain naman ng reklamo ng bid rigging si DPWH Secretary Vince Tison sa Philippine Competition Commission laban sa mga kontraktor na St. Timothy Construction Corporation at Silver Wolves Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at La Union. Kaugnay ito ng 15 kontrata ng flood control projects. Ayon kay Dison, 3.13 billion pesos ang maaring imulta sa mga sangkot kung mapapatunayang pineke nila ang bidding. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nasabing kumpanya. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.